So, pre, saan ka na ba? Andito na kami sa resort. Ikaw na lang inaantay namin dito. Oh, pre, eto na ako. Magmamadali lang ako, patawid na nga ako eh. Sige, bilisan mo ah. Ingat ka, baka makatapa ka ng jackpot dyan. Oo naman, mag-iingat ako. Alam mo, napakasaya ko nga eh. Kasi, magkaroon ng kaibigan na tulad nyo. Ano ba yan, pre? Ano bang pinagsasabi mo? Baka mamanipis mo pa yan. Siyempre, sinasabi ko lang naman. Kasi lagi nyong tandaan na napakalaga ng pagkakaibigan natin. Sige pre, papalampasin mo yung sinabi mo ha. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Ingat sa biyahe. O sige, tatawid na ako. Gaya po ng ating narinig, hindi po natin kayang pigilan ang kamatayan. Dahil yan po ay takda na walang sino man sa atin ang makapagsasabi kung kailan. Kaya habang buhay at malakas pa po tayo, gawin natin ang lahat ng bagay na sa tingin po natin ay makapagpapasatisfied sa atin at sa Diyos na lumikha. Kapayapaan po at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ang temang ito, kung paano natin maaabot ang satisfaction. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Marami ka bang sakit? Mga sakit ng katawan, bunga ng katandaan o stress. O di kaya ay sakit ng kalooban na dulot ng nagawa sa iyo ng iyong kapwa. May alam akong gamot dyan na tiyak na mabisa. Sa daily reflection na sinulat ng kapatid na Hiel, atin pong matutunghayan ang mabisang gamot sa anumang uri ng karamdaman. Ayon sa Proverbs chapter 17 verse 22 sa Amplified Version, ganito po ang sinasabi. A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing. But a broken spirit tries up to bones. Proverbs chapter 17, verse 22. Man of this world usually walks with shoulders down, slow in steps, the body sags, and a sad, bitter face. His spirit is broken because of sins and the lack of material things such as money in the pocket. Disciples of Christ walks in full confidence, head up high to heaven, the body full of life, and a merry, smiling, beautiful, and radiant face because they live upright and have genuine treasure. Truly blessed means truly happy. May God continually bless you abundantly, beloved brethren. La 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 la.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Paano tayo magiging tunay na masaya kung alam natin na bukas makalawa tayo ay mamamatay na? Kahit ngayong mamaya, hindi natin tiyak kung malakas o buhay pa tayo. How would we die with a smile? Yan po ang isang mahalagang tanong na sasagutin sa atin ng ating Elder Regem sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at sa inyo po na aming mga tagapakinig. Sumating pong kapayapaan ng ating Panginoon. Have a blessed day. Ang ating pong tatalakay sa araw na ito, minsan pa ay isa pong pamagat ng awit. Ito po yung sikat nanalo pa nga ito sa Grammy. Awit po ni Mr. Bruno Mars at ni Lady Gaga. Ang pamagat po, Die with a Smile. Die with a Smile. Ang diwa po ng awit ni Bruno Mars at ni Lady Gaga, kung ika matatapos ng mundo, gusto nila mabuhay sila na magkasama o magkapiling for them to die with a smile. So yun po ang magdudulot sa kanila ng kaligayahan, katuwaan sa kabila na matatapos ang mundo. Pero tayo po naman, ang ating tatalakayin, kasi alam naman po natin, tayo bilang tao, sooner or later, sabi nga, una-una lang, mamamatay po tayo. Pero mahalaga na when we die with a smile. Ibig sabihin, masaya tayo sa ating naging buhay. Alam nating makahaharap tayo ng maayos sa harap ng ating Panginoon. Diba? Iiwanan natin ang ating mundong ito na handa tayo na harapin yung pong eternal life. Yun po ang ating tatalakayin, for us to die with a smile. Sabi nga po, the world is very dangerous place. Ang mundong daw pong ito ay talaga napaka-dangerous. You never get out of it alive. Totoo naman po, di po ba? The world is a very dangerous place. You never get out of it alive. Yun po ay isang siste lang na ibig sabihin talaga, we cannot get out of the world ng buhay sapagkat alis tayo sa mundong ito sapagkat tayo po ay mamamatay. Kasi sabi nga, death rate among humans is 1:1. Ang tindi ng death rate, 100%. 1:1 person is going to die. Kasi nakasulat naman po talaga yan sa Bible. Sa Hebrew 9:27, ang sabi po doon, at kung paano tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito po ay talatang nagsasabi ng katiyakan ng pagkamatay ng tao sa takda o tamang panahon. Death is a universal experience for all humans. So kahit ikaw ay maputi, kahit ikaw ay maitim, brown, European, American, Asian, sigurado darating panahon, tayo po ay babawian ng buhay. Sabi nga, death is the king of terrors and the terror of kings. Kasi kung meron po talagang kinatatakutan ng tao, bukod sa aksidente, bukod sa matinding sakit, bukod sa mga inflations na nangyayari, yung pong kamatayan. Di po ba? Halos wala pong tao na hindi takot mamatay eh. Kaya sabi nga po, yung death is also terror of the kings. Marami pong taong makapangyarihan, marami pong taong napakaraming pera, pero gayon pa man, they are being terrorized by death. Kasi hindi po nila talagang maiiwasan yung kamatayan. Gaano ka man kayaman, gaano ka man katalino, gaano man kalusog ngayon. Kaya sabi nga, death is the king of terrors, and the terror of kings. Yan pong pangunahing kinatatakutan. Di ba? At yan din po ang kinatatakutan maging ng mga hari. Ngayon,
Tayo po bilang mga Kristiyano, sabi nga, yung death is not to be feared by someone who has lived well. Ang kamatayan na hindi dapat katakutan ng isang tao na nabuhay ng mabuti o maayos. Sa ibang mga salita, ang kamatayan na hindi dapat katakutan kapag ka naging makabuluhan o meaningful ang buhay po natin at nabuhay po tayo na pinaghaharian ng ating Panginoon. Ang dapat po nating katakutan, yung pong tinatawag na inadequate life. Yung buhay po na hindi naipaglingkod sa Diyos. Yung pong buhay na hindi naging makabuluhan at marami pong nangyayaring ganyan, di po ba? May ilang mga tao maabot ng 90 years, 100 years, pero kung ating pong susuriin yung paraan ng pamumuhay na isinakabuhayan po nila, hindi naging karapat dapat sa Panginoon. Yung iba nga, atheist pa eh. Hindi po naniniwala na may Diyos. Yung iba po, nabuhay sa mga kalayawan. Nabuhay sa pag-acquire ng mga kayamanan ng mundong ito. Hindi na ipaglingkod sa tao, hindi na ipaglingkod sa Panginoon. At yun po ang buhay na dapat po nating katakutan. Bakit ba tayo nilikha ng ating Panginoon? Ang tanging dahilan para mag-glorify siya at mag-glorify natin ng Panginoon kung magiging makabuluhan ang ating buhay. So sabi nga po mga kapatid, mga kaibigan, it is not how long, but how well we live our lives. Hindi po pinag-uusapan gaano kakahabang na buhay. Ang usapan po sa harap ng Panginoon, paano natin ginugol ang buhay na ipinahiram niya sa atin. Kasi halimbawa, umabot ka ng 70 years old. Yung iba nga 50 years old lang, di po ba? Yung iba 90 years old. Ang pinag-uusapan po dyan ay hindi po yung isi o haba ng naging buhay ng tao. Ang lagi pong sinusukat ng Panginoon, how we live our lives. Paano po tayo nabuhay? Nakatulong ba tayo ng marami sa mga taong nakapaligid sa atin? Yan pong mga tanong eh. Marami po ba tayong napatawad sa mga nagkasala sa atin? Tayo ba'y nabuhay na talagang dependent sa Panginoon? Sa lahat ba ng pagkakataon na makagawa ng mabuti, yung bang ating nagagawa? Sapagkat yan po ang mahalagang mga bagay na dapat po nating tandaan. Mula po sa verse na ating napakinggan, after physical death, we will all face judgment. Di po ba? Kung paanong tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. We will all face judgment. Ang paghatol ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung judgment, hindi lang po iyan punishment eh. It is a time of accounting. I-account po ng Panginoon ang naging actions po natin, yung mga ginawa po natin sa ating buhay. Lalo na po, yung mga bagay na ating ipinaglingkod sa Kanya. Yung pong katunayan ng ating naging pananampalataya. Yung pong i-account natin sa ating Panginoon. Tinanggap ba natin Siya bilang ating Diyos? Yung bang Kanya mga itinuro sa atin sinikap po natin maisa kabuhayan. Tayo po yung nagsikap na matamo yung holiness. Talaga bang tinataguyod natin yung righteousness, yung katwiran ng Panginoon? Yan po ang mahalagang nagawa at ginagawa po natin ng mga tao. At alam nyo, pagka po gayon, we will die with a smile. Totoo po yun, kasi hindi tayo matatakot na harapin ng eternal life eh. Hindi po tayo matatakot na husgahan ng Panginoon sapagkat alam po natin na gawa natin ang ating katungkulan. Alam nyo, mga kapatid, yung po mga naging santo, yung po mga righteous people, those are the ones who live up to the grace of their baptism. Ibig sabihin, sila yung mga tao na matapos mabautismuhan, tanggapin ng Panginoon at ilubog ang datihang pagkatao sa tubig, nagkaroon ng transformation sa kanilang buhay. Tinalakdan yung kasinungalingan, tinalakdan yung kahalayan, yung kasamaan, at in-embrace yung holiness.
yung pag-ibig sa katao, pag-ibig sa Diyos, yung paggawa ng mabuti sa lahat. May mga kapintasan, magagalitin, nag-iisip ng masama, mayabang, tinalikdan. Yun po ang dapat na idinulot ng baptism sa atin na mga magkakapatid. We should abandon our sinful behaviors. Iwanan, talikdan yung mga sinful behaviors at yung mga attitudes of the past, di ba? Ano ba dati nating attitudes? Minsan tayo very pessimistic di ba? Hopeless. Pero ngayon, nakilala natin ang Panginoon, tayo very hopeful. Di po ba? Ano pa yung ibang attitude? Yung iba, sobra yabang di ba? Pero ngayon, matapos natin makilala, wala tayong sukat ipagmayabang, tayo mababa na ang kalooban. Di ba? Yung pong attitude dati na indifference, kawalan ng pakialam sa tao, sa kapwa, hindi na po tayo gayon. Sapagkat meron na tayong pakialam, tayo mga compassionate na sa kalagayan ng ating kapwa. At in-embrace na po natin, niyakap po natin yung new way of living. At yun po in according to God's will. Alam niyo po, tayo bilang mga magulang, yan po mahalagang maituro natin sa ating mga anak at mabigyan ng halimbawa. Di ba? Yung transformation sa ating buhay, kaya mabuting pakikitungo sa asawa, mabuting pakikitungo sa mga kaibigan, pagbibigay ng mabuting halimbawa sa mga anak. Yan po ay napalaking tulong sa kanila at sa atin din naman para mapaghandaan ang kamatayan. Alam nyo, meron pong isang pangyayari, isang kwento. Noong pong 1929, New Year's Day po yun, meron pong isang labanan ng football, yung Georgia Tech. Ang kalaro po nila, kalaban sa football, yung pong may malalaking mga padding sa katawan na may hawak na para mong bola na oval shape. Di po ba? Yung pong University of California tsaka Georgia Tech, naglalaban po sila sa championship. Ngayon po, ang laban ng punto kasi noon, pabilisang makapunta doon sa pinakamanuhan mo. Pag nakapunta ka, naka-touchdown ka doon sa manuhan mo, mayroon kang mga points. So dapat tatakbo ka, mabilis, pipigilan ng mga kasama mo, yung maharang sa'yo, para makapunta ka doon sa area o manuhan. Na kung saan susukatin doon, malalaman kung makaka-touchdown ka at magkakaroon ka ng points. Alam niyo po, during the first half, isa pong player ng University of California, ang pangalan ni Roy Riegels, na-recover po niya yung fumble. Meron kasing pangyayari na pagka nadapay, may dala ng bola at yung po'y tumalsik. Ang nangyari po, nakuha niya. Tumakbo siya ng mabilis. Ang problema po, doon po siya napunta sa maling direksyon. At dahil po doon, naka-score po siya ng puntos, hindi sa kanila, kundi sa kalaban. Ma-realize po ni Mr. Roy Riegels, ang kanyang naging pagkakamali, talagang he was so dejected. Talagang napakalungkot niya. Kasi biruhin mo, katawa-tawa po yung nangyari Imbis na magkapuntos yung team niya, nakagawa siya ng puntos doon sa kalaban. Kaya nung nasa dugout na po sila, after yung pong halftime break, talagang napakalungkot niya. Nakasubsub po ang mukha niya sa kanyang mga kamay, umiiyak po siya. At hinihintay niya na sabihan siya, pagalitan siya ng kanyang coach. Hinihintay niya siya sisihin at pagalitan ng kanyang mga teammates. Pero tahimik lang po ang kanyang coach, tahimik lang po ang kanyang mga teammates. At 2 minutes po before the second half, nagsalita na yung coach. Sabi po ng coach, the same people, the same players will start the second half. So kasama rin po doon si Roy Riegels. Hindi po makapaniwala si Roy kasi nagkamali po siya. Kaya ang kanyang nagawa, kaya inisip niya, hindi na siya karapat-dapat maglaro. Pero alam niyo po, ang coach na ito, he knows how to do the right things. Kaya
pinagtiwalaan niya pa rin si Roy Riegels na tapusin ang laro. At dahil po sa nakita ni Roy Riegels, yung patuloy na tiwala sa kanya ng kanyang coach, nakapaggawa po siya ng isang uri ng paglalaro na hindi po nakita sa sino man pong player. At dahil po sa kanyang aggressiveness, dahil po sa kanyang sikap, sa kanyang pagnanasang manalo, sila po ay nanalo. Bakit ko po naikwento ang bagay na ito? Alam niyo po, sa buhay po natin, minsan, nakadaranas tayo ng kabiguan, di ba? May mga pagkakataong nahulog tayo sa mabibigat na kasalanan. May mga pagkakataong tila nadidepress tayo, nadidisalign tayo na gawin ang ating mga ministeryo, na gawin ang mga tamang mga bagay. Pero alam niyo po mga kapatid, our Lord is Lord of second chances. Hindi po huli kailanman na gawin po natin yung tama at mabuti. Kung tayo po ay nagkamali, nahulog sa isang bagay na hindi natin dapat na gawin, napakalaki pa po ng pagkakataon para tayo ay bumawi. Ang una, we must acknowledge our sins, ating nagawang mga kasalanan. At pagkatiwala po natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya, at pangako po natin na hindi na po natin gagawin. And He will help us. Tutulungan po tayo ng Panginoon to recover para mabuhay ng makabuluhan sa buhay na ito. Yan po ang mahalagang magawa po natin mga kapatid. Lahat tayo nagkasala, lahat po tayo nagkakamali, pero ang Panginoon, lagi tayong binibigyan ng mabuting pagkakataon para maging makabuluhan ang buhay po natin hanggang sa huli. Para po yung buhay ng joyfulness and peacefulness ay mapa sa atin. At yan po yung consequence of being obedient to our Lord. Diba? Maging mapagpasakop lang po tayo, maging masunurin lang po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At yung life of joyfulness and peacefulness ay mapapa sa atin ng mga magkakapatid. No matter kung ano man pong nagawa po natin in the past, tandaan po natin yan. Upang dumating man ang panahon na tayo po'y bawian na ng buhay, we will die with a smile. So mga kapatid, let us always be intentional in pursuing a life that glorifies our Creator. Tayo bilang mga tatay, bilang mga magulang, at tayo bilang mga anak, at isang tao na may sapat ng pag-iisip, we must be intentional na gumawa ng tama at mabuti, gawin po natin makabuluhan ang ating buhay so that when we die, we will die with a smile. Masaya tayong mamamatay na makikita nakangiti, di po ba? At yung mga iniwan po natin, sila yung malulungkot, di ba? Ganun naman talaga eh, di ba? O, may isang taong binawian ng buhay, siya mabait, mapagmahal, maunawain. Lahat po ng nakapaligid sa kanya, malulungkot. Kasi nawala ng mabuting tao. Nawala ng mabuting kamag-anak o kaibigan. Pero halimbawa, ang isang taong masama, mayabang, di ba? Hindi isang taong magagalitin. Pag namatayan, baka marami pang magpalakpakan, di ba? Hindi po magandang kamatayan yon. Alam niyo po, yung burol pala, dito sa Pilipinas, pwedeng i-upgrade eh. Diba? Depende sa kinuha mong level ng burol doon sa nagpo-provide ng burol. Pwede palang i-upgrade yung make-up ng nakaburol eh. Pwede rin palitan yung ataol, pwedeng palitan yung mga bulaklak, depende doon sa kinuha mong ba tawag doon? In-offer nung kumpanya ng nagbuburol. So, pwede kang make-upan na maganda, pwede kang lagyan ng magagandang mga bulaklak at maayos na ataol. Pero alam nyo mga kapatid, ang mahalaga, dumating ang pagkakataon, bawian man tayo ng buhay, we will die with a smile. Masaya tayong mamamatay, panatag tayong haharapin ng Panginoon, sapagkat alam nating nagawa natin ang kanyang mga kalooban.
we will die with a smile on our face. At yung mga those who we will leave behind, yung ating mga iwan, sila po ay malulungkot. So, yun pong mahalagang pangarapin natin mga kapatid. Paghandaan natin yung kamatayan na sigurado, mangyayari po sa ating mga buhay. So, sana po mga kapatid, tayo bilang mga magulang, maihandaan natin ang tunay na future ng ating mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kanila, paglilingkod sa Diyos, paggawa ng mabuti. At habang ginagawa po natin ito mga kapatid, we must always rejoice. Lagi po tayong maging masaya na gawin ang tama at mabuti. We must always pray to the Lord na tulungan tayo na talagang mataligdan ng mga kasalanan at makagawa ng mga kabutihan. At tayo po maging mapagpasalamat sapagkat sa kabila po ng mga nagagawa nating kasalanan, pinatatawad tayo ng Diyos, binibigyan ng panibagong pagkakataon upang ituwid ang ating buhay for us to die with a smile. Pagpala po sa ating mga kapatid ang mga bagay na ito, magmula ngayon at magpakailanman. Nagustuhan mo ba ang programang ito? Please subscribe sa ating YouTube channel at like and comment naman sa ibang platform. Malaking tulong na rin sa programang ito kung i-share natin ang ating pagtatanghal. Maraming salamat po sa walang sawa at patuloy na pagsuporta sa programang ito. Naway naramdaman ninyo ang aming pagmamahal sa ganitong paraan ng aming paglilingkod sa inyo. At upang sumagana ang guidance and blessing ni Lord sa ating buhay, magsama-sama po tayo sa isang panalangin ng pagpapasalamat at pagtatagubilin sa buong araw pa na atin pong lalakaran. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Ikaw po na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po, Panginoon, dahil muli sa araw na ito ay totoong pinagkalooban mo po kami ng isang mapagpalang araw. Higit na nga, tinuruan mo po kami ng iyong mga kaalaman at mga aral na kailangan namin upang kami po ay mabuhay ng masaya. Panginoon naming Diyos, amin pong hinihiling sa iyo, sana po sa pamamagitan po ng mga aral na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Maunawaan po namin na ang kagandahan ng buhay, ang kaligayahan ng buhay at ang kapayapaan nito ay tanging naming masumpungan lamang sa pagsunod namin sa iyong mga kautusan. At ito rin po ang tanging paraan upang kami po ay mabuhay ng masaya. At ang buhay na iyo pong ipinagkakalob sa amin, magamit namin sa makabuluhang paraan ng pamumuhay at kasang-ayon lamang po sa iyong banal na kalooban. Panginoon, turuan mo po sana kami na lagi naming hanapin at piliing maging masaya sa amin pong mga pamumuhay. Kahit po maraming problema, maraming pagsubok, o maraming tiisin kaming nararanasan sa araw-araw po ng aming mga pamumuhay. Sa pamamagitan po ng aming mga paglilingkod sa iyo, sa pamamagitan po ng aming paglilingkod sa aming kapwa-tao at sa aming pong mga kapatid, masumpungan po sana namin ang totoong kaligayahan. At hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay, mamatay po kami ng masaya ang aming pong mga puso, masaya ang aming pong mga kalooban, dahil alam po naming nagawa namin ang iyong mga banal na kalooban. Pagpalain mo po kami sa araw na ito, lalo na po ang mga kapatid naming magtatrabaho, mag-aaral, at sa lahat po ng aming mga gagawin. Tulungan mo sana kami, Panginoong Diyos, na patuloy naming magawa ang iyong kalooban. At higit sa lahat, maghari po ang iyong kapayapaan sa amin pong mga puso at ang iyong kalooban. Dahil ang lahat ng ito, magalang po naming idinadalangin sa iyo sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, ikaw po na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fan page na MHC Media.
Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.